Yo, what's up sa inyo mga ka-icon, no? So, it's a great afternoon to all of us and welcome back again to my YouTube channel. So, in this video mga ka-icon, andito tayo ngayon sa playground na kung saan makikita ninyo na ito yung magandang pasyalan tuwing hapon, no? So, ito nga pala mga ka-icon yung ating Kiwi Icon 110cc na 3 taon mahigit na natin siyang ginagamit at kakatapos lang nating mag-rehistro ng OR ng motor natin or yung official receipt, no, yung sa ORCR natin. So kakatapos lang natin ngayong magrehistro at mabilis lang tayong natapos magparehistro. So mabilis nga pala dito sa San Pedro, LTO San Pedro, sa mga gusto yung hindi na maghihintay ng matagal. Ayan, pwede kayo dito sa LTO San Pedro magpa-rehistro. At yun nga mga ka-icon, no? So ito ang itsura ng motor natin na ginagamit araw-araw, si Kiwi Icon 110cc na 3 taon na nga natin siyang ginagamit. At syempre dahil 3 taon na siya mahigit, so syempre may mga piyesa na tayong dinagdag or pinalitan. At syempre meron tayong ginagawang pagmi-maintenance sa motor natin mga ka-icon, kasi nga syempre hindi naman na bago yung motor natin, no? So mukha lang siyang bago kasi syempre alaga lang din natin siya. Wala naman yan kung brand new ang motor mo or kung hindi naman yan branded kagaya ng Yamaha, Honda at iba pa, no? So ang ating motor ay Euro, pero masasabi ko na talagang solid yung Euro, no? Dahil talagang naglabas sila ng mga pangmasa at saka pangbakbakan din talaga ng mga motor, no? So hindi ka rin ipapahiya kahit na sobrang layo na ng biyahe na pinupuntahan mo, hindi kanya pinapahiya, hindi kanya sinisira, no? Hindi kanya nasisira, no? So solid din ang pagkakagawa ng SYM. So yun mga ka-icon, no? So yung mga dinagdag ko rito tsaka yung mga pinalitan ko, unahin ko na yung mga dinagdag ko, no? So yung mga dinagdag ko, syempre yung mini driving light. So genuine yan mga ka-icon, no? At galing yan sa kasa mismo ng Mitsubishi. So branded siya at napakaganda ng mini driving light na yun mga ka-icon, dahil meron siyang 4 mode ng ilaw, no? So napakalakas din ng ilaw niya. And syempre yung front shock, hindi po siya yung cover lang po siya, no? Axle cap, yan lang din yung mga dinagdag natin. So dinagdag lang natin dito is yung CP holder, syempre para may lagayan tayo ng cellphone kapag bumabiyahe. And also pinalitan natin yung side mirror. So yun, naglagay lang ako ng front cover nito, yung shock nya. And siyempre nagdagdag tayo ng ng top box at saka ng bracket, no? So yung bracket, sa mga nagtatanong sa akin ng bracket, ito po ay SEC bracket, no? SEC bracket, Honda Beat FI. And yung top box, kahit ano naman yung top box, basta swak sa bracket natin. So ito na mga ka-icon, no? So ano nga ba yung pinalitan natin sa motor natin? Hindi naman natin siya pinalitan. So pinalitan ko lang yung mga nagiging issue ng motor natin. Unahin na natin sa panggilid mga ka-icon. Yung pinalitan ko rito mga ka-icon ay yung belt nya. Yes, yung belt nya. 1 taon mahigit mga ka-icon, pinalitan ko na yung belt nya kasi naputulan ako mga ka-icon. First time kong maputulan ng belt. And yun, pinalitan ko na siya ng genuine na Honda Beat FI. Mas maganda mga ka-icon kung Honda Beat FI yung ipapalit ninyo na belt kasi matibay. Hanggang ngayon, yun pa rin yung belt na nasa panggilid ko. Siyempre yung bola hindi ko pa napapalitan mga ka-icon, all goods pa. Yung spring, hindi ko pa rin napapalitan yun mga ka-icon, kaya solid naman yung panggilid. Halos yung belt lang yung napalitan ko sa panggilid, no? And alaga lang yan sa linis yung panggilid. So yun yung napapagawa ko pa lang sa kanya. And yung pa lang yung napapalitan ko. Isa pa rin sa mga napalitan ko dyan yung regulator nya mga ka-icon. Palitan nyo yung regulator mga ka-icon. Napakahalaga na palitan nyo yung regulator nyo kapag naka 1 taon at kalahati na yung motor sa inyo ni Icon, no? Kasi may tendency na mag-loose yung regulator na yon. At kapag nag-loose yung regulator mga ka-icon, pwedeng mawala yung ilaw
yung ilaw ninyo sa odometer, mawala yung ilaw niyan, yung signal light, yung ilaw, lahat ng ilaw ninyo is mawala and hindi nyo mapagana yung push start. Kaya kailangan palitan ninyo yung regulator. Yung battery, palitan nyo rin yung battery kapag naka-isang taon na sa inyo yung motor ninyo. Kasi ang ano niyan is 6 months lang naman talaga, pero pag naka-isang taon na o mahigit, palitan nyo na yung battery. So yun, spark plug kahit mga 2 years bago nyo palitan, kasi yung spark plug ng Euro is napakaganda mga ka-icon. Maganda yung spark plug nya. Yung sa akin, hindi ko naman talaga dapat papalitan, pero yun, pinalitan ko na rin para maganda yung power nya. So regulator, tapos yung kanyang throttle cable mga ka-icon. Dito kayo mahihirapan sa throttle cable mga ka-icon. Kaya kailangan palitan niyo yung throttle cable mga ka-icon, dahil diyan kayo mahihirapan. Huwag niyong hayaan na maputulang kayo ng throttle cable dahil wala kayong mahanap na kasukat ng throttle cable mga ka-icon. Tandaan niyo yan. Kaya kung meron sa mga online na throttle cable na swak sa Kiwi Icon natin, mas maganda na order kayo at mag-reserve kayo, ilagay ninyo dyan sa compartment ng motor ninyo para if ever na maputulang kayo ng throttle cable, meron kayong pamalit. Belt, ganun din, para kung sakaling maputulang kayo ng belt, meron kayong mapalit. Kasi kapag naputulang kayo ng throttle cable mga ka-icon, sinasabi ko sa inyo, hindi nyo mapapatakbo yung motor ninyo. Dahil yan yung na-experience ko sa motor ko mga ka-icon. Kaya hanggat hindi pa kayo napuputulan ng belt, mas maganda na maglagay na kayo ng reserba. Belt, throttle cable. So yung pa lang naman yung napapalitan ko sa motor ko. And kapag hindi ko mapagana yung motor ko, ay kinakalikot ko lang yung minor mga ka-icon, kasi may pihitan dyan ng minor dyan sa compartment natin dyan sa upuan. So pihitin nyo lang siya kung hindi nag-i-start. So pihitin nyo lang ng pakaliwa, kasi kapag pakaliwa pinihit nyo siya, lalakas yung kain ng gas hanggang sa mapagana nyo yung motor ninyo. And kapag okay na, unti-unti nyong ibalik dun sa dati nyang pwesto yung sa minor ninyo mga ka-icon. And palinisan nyo rin yung inyong karburador, palinisan nyo lang din. Yung sa akin, isang beses ko pa lang yung napalinisan, until now hindi naman. Pinapalinisan lang din kasi yung karburador mga ka-icon kapag yung motor ninyo is mahina na yung hatak or ano na siya, yung wala na talaga siyang galaw, no? So mabagal na siya. So yun, kailangan nyo lang din palinisan nyo yung carb nya. So yun lang naman mga ka-icon. Napakatipid ni Kiwi Icon mga ka-icon. Napakatipid nya. Kaya niyan tumakbo ng 70 kilometers. Ang consume lang niya is 1 litro na gasolina. At ang ginagamit kong gasolina dyan mga ka-icon ay premium. Mas maganda kapag premium kasi mas maganda yung quality ng gasolina sa motor. Mas may hatak siya mga ka-icon. Hanggang ngayon naka-premium ako na gasolina, and yun yung ma-advise ko na gamitin ninyo na gasolina. So sa naghahanap ng SEC bracket dyan, so yung SEC bracket Honda Beat FI, so lahat naman ng mga ikinabit ko dyan at pinalitan ko ay meron ako sa TikTok na link, no? So nasa Yellow Basket at ina-upload ko lang doon. Nilalagyan ko ng Yellow Basket once na nag-upload ako ng videos about kay Kiwi Icon 110cc, no? So syempre mas maganda na sa mas matagal na nagmumotor na naka-Kiwi Icon 110cc kayo makinig, dahil mas eksperyensyado kami kumpara sa inyo. Kung nakakaisang taon pa lang yung motor ninyo sa inyo, mas may experience ako kumpara sa inyo, dahil 3 taon mahigit na yung motor ko na gamit is okay pa rin siya, no? Hindi tayo binibigyan ng sakit ng ulo. At makikita nyo naman mga ka-icon sa video na bagong bago pa rin mga ka-icon yung motor natin. So yun mga ka-icon, no? Sana may natutunan kayo sa video ko na ito, and kung gusto ninyong magtanong, mag-comment lang kayo sa baba, and paki-subscribe na rin ang aking YouTube channel, and paklik na rin ang notification bell para pag nag-upload ulit ako sa next videos ko ng motor natin na si Kiwi Icon 110cc ay mapapanood ninyo ang video na to. So maraming salamat mga ka-icon, and ingat kayo palagi and ride safe.